Tukliful niya. Okay. Sabi ko nga, dahil tao lang tayo, nakakalimot, no? Although, kailangan lang natin mag-exert ng more effort. Ang ibig sabihin po ng fiqh, sa lengguwahe, no? Palawika ang ibig sabihin nito ay faqaha yafqahu fiqhan. So faqaha ibig sabihin pag-intindi. So hindi talaga siya ruling. In general, no, in general, ito yung sa understanding ng karamihan, mga rulings. Kasi rulings nga talaga yung maririnig mo kapag subject ay fiqh. Pero ang tamang pag-intindi rito, ito yung understanding. Sa root word na faqaha, meaning to understand. No? Yun pala. So kapag subject na fiqh, hindi ito mga batas, mga mahal na kapatid. Although yung karamihan na tinatalakay ay mga batas, pero pag-intindi. Meaning, kapag kumukuha ka ng subject na ito, sinisikap mong intindihin paano ipinalabas yung batas o paano pagkuha ng mga batas. Gets nyo? Kapag sinasabi nating subject na fiqh, ito yung pag-intindi natin kung paano nabuo yung isang batas. Usul fiqh? Science of faith. In general, yung understand of faith. Fiqh, general. Okay? Pag-intindi, ibig sabihin, na-extract na siya. Paano siya na-extract? Ano yung ibibigay na dahilan? Bakit siya na-extract? Okay? So, intindihin natin. So, sa pag-intindi natin, ang napili ng module natin na pagtatalakayin is yung Hajj. Sabi ko nga sa kanila, bakit natin kailangan talakayin ng Hajj? Eh, hindi naman kayo mag-Hajj. Whatever the case, inshallah, pagbigyan natin yung mga gustong matuto ng Hajj, tulad ni Abdurrahman, na pwede niyang ipaliwanag sa ibang tao. Unang-una, anong ibig sabihin o kahulugan ng Hajj? Sa palagay ninyo, anong ibig sabihin at kahulugan ng Hajj? Paglalakbay. Paglalakbay. Anong ano yan? Anong kahulugan niya? Yung Paglalakbay. Anong kahulugan niya? General ng paglalakbay. Dapat isagawa ng isang Muslim sa isang beses sa kanyang buhay kung meron siyang kakayahan na gawin ito sa physical saka Financial. financial at rin ito sa 5 pillars ng Islam na itayo na may kakayahan. MashaAllah. Ito po yung batas ng Hajj. Yung binanggit ni Brother Isa, ito yung batas. Maliwanag. Ano? Dahil isa ito sa mga pila, haligi, kailangan isagawa kahit isang beses sa Isang tanang buhay. tanang buhay. Batas. Napakaganda. Ang tanong ko, ano ang definition ng Hajj? Anong ibig sabihin ng Hajj? Yung pagtugon sa panawagan ng MashaAllah. Yun yung medyo malapit, pagtugon. labay tanang buhay. Very good. Nagpapatunay na talagang level 4 ka na bro. O higit pa sa level. Ha? Okay. So again, huwag kayong mawala every time na nag-uusap tayo about Islam. Always natin i-consider yung dalawang pamamaraan ng pag-define natin. Yes, ano ang literal meaning ng Hajj at ano yung panghukom na ibig sabihin at definition nito. Dahil kapag dinidefine natin at naintindihan natin mula pa lang sa literal na meaning nito, nagkakaroon na tayo ngayon ng
perspective at pag-intindi sa kung ano yung ibig sabihin ng Hajj. Nabanggit ni bro, paglalakbay, sabi ni Abdurrahman. Kaya tinatanong ko, anong definition niyan? Diba? So, tayo mga Muslim, para maging students of knowledge and learning, kinakailangan natin magkaroon ng dalawang definition na yan. At least, na very minimum requirement sa isang estudyante ng Islamic understanding, yung dalawa. So, ano? Ano yung una? Yes. Kahulugan ng Hajj sa palawikaang pananaw. Basa, Abdurrahman, kasi sabi mo, dito tayo magbabasa. Basa. Sa palawikaang pananaw, pagpunta sa mga partikular na puok. Okay. So, yun yung Hajj. Pag mag-Hajj ka, sa literal na meaning ng Hajj, meaning meron kang particular na pupunta. Meron kang direction. So doon pa lang, maintindihan mo, ganun pala yung root word. Hajja yahudju, hujja. Hajja. Okay? Hajja yahudju. Ibig sabihin, sa literal na meaning nito, meron kang gustong patutunguhan na particular na uok o lugar. Literal. Bro Isa, ano naman yung panghukumang pananaw? So ano yung difference nito? Mamaya kukunin natin. Bismillah. Pagpunta sa Makkah upang magsagawa ng mga partikular na gawa sa mga partikular na oras para sa layuning pagsamba. Masyaallah. So, anong ibig sabihin at ano yung naiintindihan ninyo doon sa panghukumang pananaw? Dito sa panghukumang pananaw, it's more specific kasi specific, given na yung pupuntahan and yung gagawin is clear, alam mo na kung ano yung dapat gawin and yung time. Very good. Meaning, ang Hajj pala, hindi ka po... Purpose. Yung purpose. Ibig sabihin pala, ang Hajj, pwede ba natin gawin ngayon? Kapag ginawa natin sa Hajj, tapos meron tayong sa panahon ng Hajj, pupunta tayo doon. Binisita natin yung mga kamag-anak natin. Nandito tayo sa Qatar, binisita natin sila doon. Kinamusta? O pwede ba yun? Ha? Kasama ka ba? Pagbalik mo ba, Hajj ka na? Ha? Hindi, di ba? So, ang Hajj, according sa panghukumang pananaw, meron kang specific na dapat gawin habang nandun ka. Kahit nandun ka, pag hindi mo sinunod yung specific na utos na nakaakibat sa pagkumpleto ng iyong pagka-Hajj, hindi ka pa rin considered as nakapaggawa ng Hajj. So, ano yung pinaka main point natin? Kailangan gawin sa Makkah. So, hindi pwedeng gawin sa Indonesia. Nakita niyo yun, di ba? Yung replica nila, nag-iikot-ikot sila doon. Meaning, sa Makkah. Ano ba? Upang magsagawa ng particular na gawa, meron talagang specific na rites sa English na gagawin ang isang Hajj. Tapos, sa particular na oras. Sabi natin, hindi po pwede today, hindi rin pwede tomorrow, pero dapat sa oras at panahon ng Hajj. Meron siyang specific na timeline. May starting at meron din siyang ending. Okay? Ang pangatlo, para sa layuning pagsamba. So kung bibisita ka lang doon, wala ka namang intensyon na mag-Hajj, hindi pa rin tanggap yung pagsasagawa mo ng sinasabi ninyong isang haligi kahit isang beses sa iyong tanang buhay. Maliwanag? So,
Alhamdulillah, ang tanong ko ngayon sa inyo, dahil mga level 4 na po kayo, kailangan magsalita kayo. No? Anong difference ng literal na meaning at yung panghukumang pananaw? Dapat alam natin yan. Level 4. Sige. Ang literal na meaning, Ustad, is it says pagpunta sa particular na pook. Okay? So, yun na yung nabanggit sa literal meaning. But then, sa panghukumang pananaw, sinabi talaga dun kung saan pupunta, what time, purpose, yun, Ustad. Okay. So, it's more particular dun sa panghukumang pananaw. Ang galing, ang galing. Pwede. Okay. Yung iba? Abdurrahman at saka Alisa, yung may dadagdag niya dun sa sinabi ni Bro Ibrahim. So sa una, sa ano, Ikaw na? sa palawikaang pananaw, destinasyon mo na siya. Tapos itong sa panghukumang pananaw, ano na, may kasamang intention, may kasamang ano na siya, tawag dito, pagdarasal na. Komunikasyon na, may nakipag ano ka na, nakipag-communicate ka na sa iyo. May pagsamba niya. May pagsamba na siya. Hindi tulad ng literal. Na Gawa, ano ka lang, ikaw parang regular lang. regular na destinasyon nila. Very good. Pwede. Si Bro Isa. Bro Isa. Ha? Copy paste? Oh. Hindi po pwede dito. Ganun rin yung idea. Kaya dapat mauna kang sumagot. No. Maidadagdag natin dun sa mga nabanggit na ng mga kapatid natin. Ito ang distinction ng dalawa. Yung definition ng literal, ito ang tutulong sa iyo maintindihan specifically kung ano yung topic na pinag-uusapan. Sa lahat ng subject ng kukunin natin sa Islam, kailangan mo talagang intindihin muna ang literal. So upang maintindihan mo ng lubusan yung topic on hand, balikan mo muna yung literal. Para hindi kayo magkakagulo kasi sa Arabic napaka-rich ng language. No, maaaring ang isang word marami siyang tinutukoy. So ang tutulong sa iyo ma-specify yung pinag-uusapan ninyong na issue, balik ka doon sa saan? Sa literal na meaning. Nagets nyo? So hindi ito laro-laro lang. Pwede na yan. Hindi. Para mabigyan mo ng tamang direksyon yung pag-aaral mo regarding sa isang issue o hukom, kailangan mo talagang balikan yung literal na meaning. No? Nag-gets nyo? Very good. Yung distinction ng panghukumang pananaw, pag binanggit na ng mga ulama natin, yung definition sa panghukumang